Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang sensitibong paksa pero napakahalaga para sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ito ay tungkol sa prostate at kung paano ito naapektuhan ng masturbation. Marami po kasing nagtatanong at nababahala tungkol dito. Simple lang po at madaling intindihin ang ating paliwanag. Ang prostate gland po ay isang maliit na organ sa katawan ng lalaki. Ang sukat nito ay parang isang walnut o bola ng golf. Nakapwesto po ito sa ibaba ng pantog at napapalibutan nito ang urethra, ang daanan ng ihi mula sa pantog palabas ng katawan. Kaya naman po, kapag may problema sa prostate, madalas ay apektado ang pag-ihi. Ang pangunahing trabaho ng prostate ay ang paggawa ng isang fluid na tinatawag na prostatic fluid. Ito po ay isang mahalagang sangkap ng semilya o semen, ang likidong lumalabas kapag ang isang lalaki ay nag-ejaculate. Ang fluid na ito ay tumutulong para protektahan at suportahan ang sperm cells. Ginagawa nitong mas madulas ang daanan para sa sperm at tinutulungan silang mabuhay ng mas matagal pagkalabas ng katawan. Kaya po, ang prostate ay may malaking papel sa reproductive system o sa kakayahang magkaanak ng isang lalaki. Mahalaga pong maintindihan na habang nagkakaedad ang isang lalaki, ang kanyang prostate ay natural na lumalaki. Ito po ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Hindi po ito cancer, pero maaari itong magdulot ng problema sa pag-ihi, hirap sa pagsimula ng pag-ihi, mahinang daloy, pakiramdam na hindi naubos ang ihi sa pantog. Bukod sa BPH, ang prostate maaari ring magkaroon ng impeksyon na tinatawag na prostatitis. Prostate cancer. Ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga na alagaan ang prostate at maging maalam sa mga senyales na dapat bantayan. Kaya naman, ang anumang usapin na may kinalaman sa prostate health ay dapat sineseryoso. Hindi po ito dapat ikahiya. Ang pagiging bukas sa pagtalakay nito, lalo na sa inyong doktor, ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang inyong kalusugan. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano nauugnay ang isang pangkaraniwang gawain tulad ng masturbation sa kalusugan ng mahalagang organ na ito. Titingnan natin kung ano ang sinasabi ng siyensya at ng mga eksperto para mabigyan kayo ng tamang impormasyon at mapawi ang inyong mga alalahanin. Ang kaalaman po ang ating pinakamabisang sandata laban sa sakit. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang mahalagang parte ng ating talakayan, ang masturbation. Ano po ba ito? Sa simpleng paliwanag, ang masturbation ay ang pag-stimulate o pagpapasigla sa sariling ari para makamit ang sexual pleasure o orgasm. Ito po ay isang normal at pangkaraniwang gawain na ginagawa ng maraming tao. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga doktor at health experts bilang isang malusog na paraan pag-explore ng sariling katawan, pag-release ng sexual tension. Ito ay isang pribadong gawain na bahagi ng human sexuality. Maraming dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Para sa ilan, ito ay isang paraan para ma-relax at mabawasan ang stress. Kapag ang isang tao ay nag-orgasm, ang katawan ay naglalabas ng mga chemical na tinatawag na endorphins. Ang mga ito ay tinatawag na feel-good hormones na parang natural na pain reliever at mood booster. Para naman sa iba, ito ay isang paraan upang mas makilala ang kanilang sariling katawan at malaman kung ano ang nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ito rin ay isang ligtas na paraan ng sexual na pagpapahayag, lalo na kung wala pang partner. Importante pong linawin na ang masturbation ay hindi nakakasama sa physical o mental na kalusugan, basta't ito ay ginagawa sa tamang paraan at hindi nakakasagabal sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga lumang paniniwala na ito ay nagdudulot ng pagkabulag, pagtubo ng buhok sa palad, o mental illness, ay mga mito lamang po at walang anumang siyentipikong basehan. Ang mga ito ay mga kwentong bayan na naipasa sa maraming henerasyon. Ang modernong medisina at psikolohiya ay parehong nagsasabi na ang masturbation, sa pangkalahatan, ay isang ligtas at malusog na aktibidad para sa karamihan ng mga tao. Ang tanging pagkakataon na maaring maging problema ang masturbation ay kung ito ay nagiging compulsive o nakaka-addict, kung hindi na ito mapigilan at naka-apekto na sa iyong trabaho, pag-aaral, mga relasyon at iba pang responsibilidad. Kung nararamdaman ninyo na ito ay nagiging problema na, mahalagang humingi ng tulong mula sa isang mental health professional o doktor. Ngunit para sa karamihan, ito ay isang normal na bahagi ng kanilang buhay. Punta na po tayo sa pinakasentro ng ating usapan. Ano ba talaga ang epekto sa prostate kung araw-araw mag-masturbate?
Marami po ang nag-aalala baka mapagod o masira ang kanilang prostate dahil sa madalas na pag-ejaculate. Ang magandang balita po, base sa mga kasalukuyang pag-aaral at opinyon ng mga eksperto, ay hindi po nakakasama sa prostate ang madalas na masturbation. Sa katunayan, ang regular na pag-ejaculate ay maaring magkaroon pa ng ilang benepisyo na tatalakayin natin mamaya. Isipin niyo po ang prostate na parang isang maliit na pabrika na patuloy na gumagawa ng fluid. Ang regular na paglalabas nito ay nakakatulong para maiwasan ang pananatili ng mga lumang likido. Ang proseso ng ejaculation ay tumutulong na i-flush out ang mga duct sa loob ng prostate. Sa bawat ejaculation, kumikilos ang mga kalamnan para itulak palabas ang seminal fluid. Ang paggalaw na ito ay parang isang ehersisyo para sa prostate. Ayon sa ilang teorya, ang regular na paglilinis na ito ay maaring makatulong na alisin ang mga potensyal na carcinogens o mga sangkap na maaring magdulot ng cancer na maaring maipon sa prostatic fluid. Kaya po, ang pag-iipon ng mga lumang fluid at chemical sa prostate ay maaring mas delikado kaysa sa regular na paglalabas nito. Wala pong sapat na ebidensya na nagsasabing ang araw-araw na masturbation ay nagdudulot ng paglaki ng prostate, BPH o prostatitis. Ang BPH ay kaugnay ng pagtanda at hormones, hindi ng dalas ng sexual activity. Ang prostatitis ay kadalasang bacterial. Sa ilang kaso ng chronic prostatitis, may mga doktor pang nagre-rekomenda ng regular na ejaculation sa pakikipagtalik o masturbation bilang bahagi ng treatment. Ito ay dahil nakakatulong ito na bawasan ang pananakit at discomfort sa pamamagitan ng pag-alis ng mga naipong inflammatory substances. Maari na po kayong mapanatag. Dinisenyo ang katawan para patuloy na gumawa ng sperm at seminal fluid. Ang regular na pag-release nito ay natural at nakakatulong mapanatili ang normal na function. Ang mahalaga ay makinig sa inyong katawan. Kung walang sakit o discomfort, personal na desisyon ang dalas at hindi dapat ikabahala. Ngayon na alam na natin na hindi ito nakakasama, tingnan naman natin kung mayroon ba itong magandang na idudulot. May ilang mga pag-aaral na nag-ugnay sa madalas na ejaculation sa mas mababang panganib ng prostate cancer. Isa sa pinakamalaking pag-aaral ay mula sa Harvard University. Sinundan ang halos 32,000 lalaki sa loob ng 18 taon. Natuklasan nila na ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses o higit pa sa isang buwan ay may mas mababang risk ng prostate cancer, kumpara sa 4 hanggang 7 beses. Ang eksaktong dahilan ay hindi pa 100% kumpirmado. Pero may ilang teorya: prostate stagnation, bawas tension, stress sa prostate, at pagbabago sa metabolismo ng cells. Bukod dito, ang orgasm ay naglalabas ng endorphins at hormones tulad ng oxytocin at prolactin, na tumutulong sa stress, mood, at pagtulog. Ang magandang tulog at mababang stress ay beneficial sa immune system. Tandaan, association, hindi pa causation. Maaring mas healthy rin ang lifestyle ng mga madalas mag-ejaculate. Gayunpaman, promising ang mga resulta at sumusuporta na hindi nakakasama at maaring protektibo. Marami pong maling akala. Halimbawa, nakakaubos daw ng lakas. Ito po ay walang katotohanan. Ang pagod pagkatapos ay dahil sa relaxation at hormonal changes na normal. Mabilis nakakabawi ang katawan. Mito rin na sinisira nito ang fertility. Sa pangkalahatan, hindi nasisira ang kalidad ng sperm. Ang pagpapalabas ng luma ay nakakatulong sa pagiging sariwa. Exception, kung may fertility test at may takdang araw ng sample. Tungkol sa panganib, mas sa paraan, sobrang diin o hindi malinis na gamit ay maaring magdulot ng iritasyon, sugat o impeksyon. Mahalagang tamang hygiene, siguraduhing malinis ang mga kamay at anumang gagamitin. Kung makaranas ng pananakit, pamumula o anumang hindi pangkaraniwan, itigil muna at obserbahan. Kung hindi nawawala, kumonsulta sa doktor. Pinakamahalagang panganib, kung naapektuhan ng trabaho, relasyon o nagdudulot ng matinding guilt, senyales para magpatingin sa counselor. Ang kalusugan ay hindi lang pisikal, kasama ang mental at emosyonal. Ang susi ay balanse. Mahalaga ring malaman ang mga senyales. Hirap sa pag-ihi, mahina at pautay-utay na daloy, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, pakiramdam na may natira, biglaang pag-urge, dugo sa ihi o semilya, pananakit sa balakang, likod, pagitan ng bayag at puwit, sakit habang umiihi o nag-ejaculate. Magpatingin sa urologist. May mga screening tulad ng PSA test at digital rectal exam, mabilis at mahalaga.